ulan, bumubuhos! Ganyan din maihahalin tulad ang swerteng dumating sa magkakapatid na online content creators na kilala sa tawag na Chief Allen, Sir Gavin at Captain Kelsey, Papa, nagsisimula pa lang tayo. ang Kapinpin Brothers. Sa simula nga ng 2024, ipinakita nila sa atin ang katas ng kanilang pagva-vlog, ang dream house na regalo nila sa kanilang Mama Beth, ang Camp Pinpin. Meron itong swimming pool, jacuzzi, home theater at glass house. Nakikita mo kayo na to. Ito regalo ko sa'yo sa atin. Ito. Trip namin yung papa ko, yung garayan. Pero makalipas lang ang kalahating taon, ang Camp Pinpin, ganito ang sinapit. Pati yung gate, naku po. Ang kanilang automatic gate Naglag na ako. nasira. Asa sila kayo sila mama? Sila yung mama, sinundo. Ang mga gamit sa billiards area nilipad. Pati yung court. Ito yung bilyaran. Ano ko? Biglang gumano lang, isang umulan. Biglang ikot. Ayun ang wasak agad doon. Wala pa 30 seconds yan. Ang kubo tumaob. Pinaupar yung kuko. Ka! Sira yung kuko eh. Kahit easy tayo, hindi natin mababangon yan. Ang Camp Pinpin kasi kasama sa mga bahay na winalis ng buhawi nitong August 2 sa barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nagsimulang ordinaryo lang daw ang araw na yon. Buong maghapon po, sobrang init. Tapos, nung bandang 3 to 4 po, umulan na po. Ayan, parang ganyang ulan lang po. Sobrang Mahangin muna. Mahangin, ayun. Bago pa nangyari ang trahedya, ang best friend ni Sir Gavin na si Louie nagva-vlog sa harap ng bahay. Sobrang lakas mo ng ulan dito, mga partner. Kasi po, ang tawag nila sa akin dito, reporter nila. Sabi ko, i-vlog ko nga to kasi lakas ng ulan. At kung makikita nyo sa weather forecast na ito, ay sobrang lakas po ng ulan, mga kaibigan. Grabe oh. Naririnig nyo ba? Makampas yung sobrang lakas po ng ulan. Grabe. Ang hindi nila inasahan, mas lalakas pa pala ang bugso ng hangin. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas. Sabi ko, hindi normal ah. Parang may instinct sa akin, pumasok ka na sa loob. Napakalakas. Sobrang lakas. Ayun oh. 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 Nung oras na yun, hindi ko pa nakikita yung mga nadadamage or nililipad. Pero napakalakas kasi gumagano yung pinto. Sina Gavin at Allen na mahimbing naman noong natutulog, nagising at lumabas sa kani-kanyang mga kwarto. Nagising ako sa may sa kami. Anip, grabe to. Napakalakas ng ipo-ipo. Pumunta kami na yung kasi na yung malaki. Ha? Hindi, balina. Kasi yan. Wala si mama dito. Uy, check natin, baka may mapana. Parang may bumagsak sa bubong ko na sobrang lakas po talaga. Parang puno na bumagsak po. Tapos parang inaangat niya po yung bubong talaga. Ang ilang mga pangyayari habang nananalasa ang buhawi na kunan ng CCTV. Sa video, makikitang umuulan na sa labas pero kalmado pa ang hangin. Ilang segundo lang, biglang namuti ang paligid. Tila itinutulak ng napakalakas na hangin ang gate. Pagbukas ng tarangkahan, tumama ito sa alulod ng parking area. Nakakatakot nga po dahil yung gate po namin, ang kaya po niyan is 1,200 kilogram. Pero binuksan lang po yung gate namin na 1 segundo. Ganun lang
lang po siya kabilis. Yung poste po dun sa may kanto po, Sumabog. maapoy po siya habang umuulan. Kita rin sa wide shot ng CCTV, si Louie na mag-isang nagva-vlog. Paglabas ko po, kulay puti na po yung nakikita ko. Sabi ko, uy, ano po ang ginagawa mo? Sabi ko ganun. Eh, yun nga, parang nagulat na rin po siya, nataranta rin siya. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas! Ang gamit sa loob ng compound, parang winalis ang kampinpin na ilang taon nilang pinag-ipunan sa loob lang ng 5 segundo. Nasira. Check ko yung glass house. Maswerteng hindi nabasag ang kanilang glass house. Pinagpapasalamat ko na lang, walang napinsala kasi yung kahit yung ibang mga kasama namin dito, parang tinangay daw sila. Mulan lang na malakas, pero yung paghampas, mga 5 segundo lang. UP lahat eh. Eh, tinan mo yung nangyari sa sa may billboard ni Sir, UP yung mga tubo. Ayan o, hindi bagsak, UP. Iniisip namin, kami lang baka ako'y natamaan. Nung tiningnan po namin, nagulat po kami. Ang kanilang mga kapitbahay, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng buhawi. Pero okay lang po kayo. Nagulat nga po ka, para ipo-ipo eh. Ito din oh, bagsak ila sir oh. Ang tricycle naman ni Joel, muntik na raw tangayin. Ito, yung motor ko, ito yung posisyon. Tinulak po yun na hangin papunta doon. Ang pinakamatandang puno sa kanilang barangay na nakatindig sa bakuran ni na Susan, hindi rin pinatawad. Ito yung puno ng mangga na nabuwal. Kung papunta rito sa bahay namin, sigurado tinamaan yan. Sira na naman yung bahay namin. Sa dami ng bagyo nagdaan dito, puro sanga lang ang nasisira. Ito nga lang ang talagang parang magic. Yung alulod na yan, kung nagtagal siguro, baka maaring na-fall down. Si Fe, nasaksihan daw mismo kung paano tinuklap ng malakas na hangin ang kanilang bubong. Nakita ko na lang po natanggal na yung bubong. Basa na po lahat yung mga gamit. Pati po mga gamit na mga school supply po. Pero ano ba ang talagang tumamang puot ng kalikasan sa barangay Bacod Bayan? Dalawang maaaring mangyari dyan, tornado o downburst. Tornado, may direksyon, ikot ng hangin. Kumpara sa downburst, iba-ibang direksyon ng hangin na yan at pababa siya. Sobrang lakas, ayun o. Oh! Oh! Nabubuo ang isang buhawi kapag may isang ulap na tinatawag nating cumulonimbus clouds o sa mas kilala na thunderstorm. So walang particular na lugar para masabi na ito'y prone sa tornado o buhawi. Ang bilis ng hangin ng mga ito mula 100 to 400 kilometers per hour. Kasing lakas ng bagyo na signal number 3. Usually, hindi naman niya kayang hugutin yung semento eh. Yung mga solid ground, yung mga solid walls and mga beams, yun ang pwede mong puntahan. Samantala, ang mga nasira sa Kampinpin, kanila na raw napaayos. Ito po, mga bago na pong base to. Ayan, yung base po na yan, bago na po yan. Nasagot halos ng kontraktor natin eh. No? Parang na-warranty, mga 200, 300. Kung kami po siguro magpapagawa talaga ulit ng from the start. Kakaayos lang po niyan. Pinabutasan po ulit namin ng bago para mas matibay na po yung kapit. Ang pamunuan ng Barangay Bacod Bayan nangako namang tutulong sa mga apektadong residente. Mag-report sila sa amin. Ang tanggapan po namin, 24 hours, nakabukas po yan. May mga tanod po kami dyan na nakaantabay. Handa po silang pumunta kung saan yun nire-rescue. Nakakatakot dahil kada may uulan. Kunyari po ngayon, umuulan po ganyan na medyo malakas, feeling namin mangyayari po ulit siya. Iniisip po namin talaga yung sa buhay po namin dito. Kasi itong Kampinpin pwede po ulit siyang itayo, pero yung buhay hindi pwedeng buhayin. Hindi natin alam kung kailan paparating, pero kailangan natin maging handa. Wag natin ipagpapalit yung material na bagay sa buhay natin. Sa loob lang ng ilang segundo, pwede tayong malagay sa peligro. Tinaupar yung ka! Kahit easy tayo, hindi natin mapapangon yan. Sa isang kisap mata, ang buhay natin pwedeng magbago. Kaya sa lahat ng pagkakataon, maging alerto, lalo't ang kalikasan